Magandang araw po. Desperado na ako kaya sinulat ko ito kahit alam kong parang baliw pakinggan. Pero kailangan kong malaman kung normal lang ba ito o may mali na talaga sa akin. Ako po si Erica, 27 taong gulang, accountant sa Pasay. Nakakatira ako sa shared house sa Parañaque kasama yung 3 blockmates ko from college. Si Anya, si Diane at si Kaye. 4 years na kaming magkakasama sa bahay na ito. Close kami. Parang magkakapatid na. Last month, October 15, umuwi ako from work mga alas 8 ng gabi. Pagbukas ko ng pinto, nag-usap-usap yung 3 sa sala. Normal. Pero may nakaupo sa gitna ng sofa. Babae. Mga mid-20s. Morena, shoulder-length hair, naka-white shirt at maong. Nakangiti habang nakikinig sa kwentuhan. Hindi ko siya kilala. Sabi ko, "Oh, sino yan? May bisita?" Tignan nila ako lang weird. Sabi ni Anya, "Sino?" "Yung babae, yung nakaupo sa gitna ninyo." Tumingin silang 3 sa sofa. Then tumingin sa akin. Sabi ni Diane, "Erica, walang nakaupo dito. Kami lang 3. Pero nakikita ko siya. Clear. Nandun siya. Nakangiti pa rin. Nakatingin sa akin." Lumapit ako. Tinuro ko siya. "Yan, yung naka-white. Tangina, sino yan?" Si Kaye tumayo. Lumapit sa akin. Hinawakan yung noo ko. Sabi niya, "Erica, okay ka lang? Mainit yung noo mo. Baka lagnat ka." "Hindi ako may lagnat. Nandyan yung babae. Nakikita ko." Tumingin ulit sila sa sofa. Umiling silang 3. Yung babae, nakatingin pa rin sa akin. Nakangiti, pero yung ngiti parang may alam. Parang may secret. Umakyat na lang ako sa kwarto ko. Nag-isip, baka hallucination, baka stress, baka kulang ako sa tulog. Pero kinabukasan, nandun pa rin siya. Nag-breakfast kami. Yung babae, nakaupo sa vacant chair. Yung chair na usually walang umuupo kasi 4 lang kami. Pero ngayon, 5 chairs na yung naka-arrange at siya nakaupo sa 5th chair. Sabi ko, "Guys, bakit may extra chair?" Tumingin sila. Sabi ni Anya, "Nilamig ko yan kahapon kasi kailangan natin for guests." "Bakit?" "Kasi may nakaupo doon." Silence. Sabi ni Diane, "Erica, walang nakaupo doon. Bakante yung chair." Pero nandun siya. Kumakain pa. May plato. May kutsara. Nakikita ako lahat. Pero yung mga kasama ko parang wala silang nakikita. Tumayo ako. Lumapit sa babae. Hinawakan ko yung kamay niya. Solid. Mainit. Totoo. Pero nung hinawakan ko, sumigaw yung 3 kasama ko. Sabi ni Kaye, "Erica, ano ginagawa mo? Bakit mo hinawakan yung hangin?" "Hindi hangin to. Tao to, nandito siya." Umiyak na si Diane. "Erica, please, wala doon. Nag-aalala na kami sa'yo." Binawi ko yung kamay ko. Yung babae, nakatingin pa rin sa akin. Hindi siya takot. Hindi siya gulat. Nakangiti pa rin. Kinuha ni Anya yung phone niya. "Erica, tatawag ako ng doktor. Hindi ka okay." "Okay ako. Kayo yung may problema. Bakit hindi ninyo siya nakikita?" Umalis na lang ako. Pumasok sa work. Pero buong araw, mag-isip ako. Baka nga may mali sa akin. Baka psychological. Pero nung umuwi ako, nakita ko silang ihat sa sala. Nag-movie marathon. 5 tao kaming nag-uusap. 4 kong kasama at yung babae. Pero yung weird, lahat sila nag-uusap. Normal. Parang 4 lang talaga sila. Pero yung babae, nakaupo doon. Tumatawa, nakikinig sa kwentuhan. Pero yung space sa sofa, kunwari, 5 tao yung nandun. Pero sabi nila, 4 lang. Next day, worse pa. Gumising ako, bumaba. May nag-almusal na. 5 ang plato sa table, 5 ang tasa. Sabi ko, "Guys, bakit 5?" Sabi ni Kaye, 4 lang yan, Erica. Isa ko,
Isa ni Anya, isa ni Dayan, isa mo. Pero 5 yan. Erika, please, huminto ka na. Pero nakikita ko, 5. At yung babae, kumakain sa 5th plate. Pero sabi nila, vacant yon. Ilang araw, ganun pa rin. Yung babae, lagi nandun. Sa breakfast, lunch, dinner, sa sala pag movie night, sa kusina pag nagluluto kami. Pero ako lang ang nakikita. Pero yung mga kasama ko, parang may adjustment sila. Parang may space na iniiwan nila. Parang may invisible person. Nung sinabi ko yun, galit si Anya. Sabi niya, Erika, wala kaming ginagawang ganyan. Ikaw lang yon. Ikaw yung may problema. Pero nakikita ko, parang nag-a-adjust sila. Parang aware sila na may 5th person pero ayaw nilang aminin. Nung last week, sumama kami sa mall. 5 tao kaming naglakad, pero sabi nila, 4 lang. Yung guard sa entrance, binilang kami. Sabi niya, 5 kayo, miss? Sabi ni Dayan, 4 lang po. Tinignan namin nung guard, sorry, akala ko 5, pasok na kayo. Pero ako nakita ko yung mukha niya, nalito siya. Parang nakita niya yung 5, pero hindi niya ma-confirmed. Nung kumain kami, nag-reserve ako. Table for 5, please. Galit si Anya, Erika, 4 lang tayo. Pero yung waiter, nag-set ng 5 upuan, 5 menu. Nung tinanong ko, sabi niya po 5? Hindi, sabi ni Kaye, 4 lang. Pero nag-set pa rin siya ng 5. Parang may disconnect. Parang nakikita rin nila pero ayaw nilang aminin. O baka ako lang talaga. Kahapon, nag-meeting kami. Family meeting. Sabi nila, dapat daw akong magpa-check up kasi nag-aalala na sila sa akin. Nakaupo kami sa sala. 4 sila. Tapos yung babae nakaupo sa gitna. Sabi ni Dayan, Erika, mahal ka namin. Pero nag-worry na kami nakikita mo yung mga taong wala. Kasi nandyan siya! Nandyan! Tinuro ko yung babae. Pero ayaw nilang tumingin. Tapos biglang nagsalita yung babae. First time. Sabi niya, Erika, bakit mo pinataalis? Kasama niyo naman ako, di ba? Napatigil ako. Rinig ko yung boses niya. Clear. Pero yung 4, walang reaction. Parang hindi nila narinig. Ulit siya nagsalita. 4 kayo dati. Ngayon, 5 na. Ako yung 5th. Parte na ako ng pamilya. Sino ka? Tanong ko. Ngumiti siya. Ako si Marisa, roommate ninyo. Kailan ka naging roommate namin? Simula nung nandito ako, hindi mo lang ako nakikita dati, ngayon lang. Tumayo ako. Sino ka talaga? Pero yung 4, tinignan nila ako. Sabi ni Anya, Erika, kanino ka kinakausap? Wala dyan. Pero nandun siya, nakatingin sa akin. Sabi ni Marisa, sila nakikita nila ako pero ayaw nilang aminin. Ikaw lang ang honest. Ikaw lang yung tumatanggap na nandito ako. Umalis ako ng bahay. Tumakbo. Hindi ako bumalik ng 2 araw. Pero nung bumalik ako, nakita ko yung gamit sa sala. May 5 mug sa coffee table. 5, hindi 4. At may bagong picture frame sa wall. 5 tao. Picture namin. Pero yung 5th person, blur. Hindi clear yung muka. Pero nandun. Tinanong ko sila, kailan tayo nagpicture ng 5? Sabi ni Kaye, yan yung last month. Kaya naman, 4 lang yan. Pero nakikita ko, 5. Ngayon hindi ko na alam kung sino ang tama. Baka ako, baka sila. Baka nandun talaga siya. At sila, nakikita nila pero ayaw nilang aminin. O baka wala talaga siya at ako lang yung nag-imagine. Pero kung wala siya, bakit 5 yung plato? Bakit 5 yung upuan? Bakit yung iba parang nag-a-adjust? At bakit yung last nakausap ko siya? Sabi niya, Erika, ikaw lang yung nakikita sa akin kasi ikaw lang yung marunong tumingin. Yung iba, takot. Ayaw nilang aminin na nandito ako. Pero
Alam nilang nandito ako. Sabi niya, kasi ako yung 5th roommate, yung hindi na move out, yung namatay dito 3 years ago, bago kayo pumasok. At ngayon, parte na ako ulit ng pamilya, kasi bumalik ako. Hindi ko na alam kung totoo ba yan o gawa-gawa ko lang. Pero kung gawa-gawa ko lang, bakit yung iba parang may alam? Bakit 5 yung plato? Bakit 5 yung upuan? Bakit 5 yung mukha sa picture? Sino talaga si Marisa? At bakit ako lang yung nakikita sa kanya ng malinaw? Help me. Erika. Kagabi, nakita ko sila lahat sa sala. Nag-uusap. 5 boses. Nagtatawanan. Pero sabi nila, 4 lang sila. Pero naririnig ko, 5. At yung 5th voice, sabi niya, "Thanks for accepting me back, guys. Miss ko kayong lahat." At tumango silang lahat. Pero sabi nila sa akin, 4 lang sila. Ako ba yung baliw? O sila? Hindi ko alam kung sino ang makakapaniwala sa akin. Pero kailangan kong isulat habang buhay pa ako. Habang nandito pa ako. Ako po si Cathy, 26 na taong gulang, grade 3 teacher sa Ramon Magsaysay Elementary School dito sa Quezon City. 3rd year ko na sa teaching. Mahal ko yung trabaho ko. Mahal ko yung mga bata. Pero may isang bata na hindi ko maintindihan. Nagsimula ito nung first week ng August, start ng school year. Nag-duty ako sa afternoon. May mga bata pa sa playground kasi may remedial class. Mga 4:30 PM na yun. Nag-around ako para tignan kung walang naiiwan na bata. Nung dumaan ako sa likod ng school building, yung parte na malapit sa bodega at lumang classrooms na abandoned na, may nakita ko. May bata. Babae. Mga 7 or 8 years old. Naka-uniform ng school namin. White blouse, blue skirt. Nakatali yung buhok niya. Pigtails. Naglalaro siya. Mag-isa. Jackstones. Lumapit ako. Sabi ko, "Hiha, bakit ka nandito? Uwian na. Naasan ang nanay mo?" Tumingin siya sa akin. Ngumiti. Pero hindi siya sumagot. Sabi ko ulit, "Anong section mo? Anong grade?" Tumayo siya. Kinuha niya yung jackstones. Tapos tumakbo siya papunta sa likod ng lumang classroom. Sinundan ko siya pero nung dumating ako doon, wala na siya. Nag-disappear lang. Nag-isip ako, baka pumasok siya sa classroom pero lock yung pinto. Tapos sabi ng guard, walang bata na dumaan sa kanya. Weird. Pero hindi ko na lang pinansin. Kinabukasan, nandun na naman siya. Same place, same time, 4:30 PM, naglalaro ng jackstones. Mag-isa. Lumapit ako ulit. Sabi ko, "Ikaw ulit. Tara na, samahan kita sa gate. Baka hinahanap ka na ng parents mo." Tumingin siya sa akin, ngumiti ulit, at sabi niya, "Ma'am, gusto mo maglaro?" First time ko siyang narinig magsalita. Yung boses niya, ang lamig, walang buhay, parang recording. Sabi ko, "Mamaya na, uwian na, tara na." Pero tumakbo na naman siya, papunta sa likod ng lumang classroom. Nag-disappear na naman. Kinabukasan, tinanong ko sa office. Sabi ko,
May bata ba sa grade 1 o grade 2 na nag-iisa lang lagi after class? Nagiiwan sa likod ng building? Sabi ng head teacher, wala. Bakit? Sabi ko, may nakita kasi akong bata. Palaging nandun, naglalaro, mag-isa. Nag-check sila. Pero walang record. Walang estudyante na nag-match sa description ko. Walang nawawalang bata. Walang reklamo from parents. Pero nakikita ko siya. Every day, 4:30 p.m. Same place. Naglalaro ng jackstones. Isang araw, nag-decide akong hintayin siya. Umupo ako sa bench. Naghintay. Nung dumating siya, nag-observe ako. Hindi siya gumagalaw ng normal. Yung kilos niya parang robotic, parang scripted. Kunin yung bato, tapon, saluhin, repeat. Kunin, tapon, saluhin. At yung mukha niya, walang expression. Blanco, parang dull. Lumapit ako. Sabi ko, "Hiha, anong pangalan mo?" Tumingin siya sa akin. Tumigil siya sa paglalaro. At sabi niya, "Ma'am, gusto mo maglaro?" Same words, same tone. Sabi ko, "Anong pangalan mo?" Sabi niya ulit, "Ma'am, gusto mo maglaro?" Paulit-ulit, parang broken record. Kinalabutan ako. Umalis ako. Tumakbo ako pabalik sa building. Pero nung lumingon ako, nakita ko siya. Nakatayo na. Nakatingin sa akin. Ngumingiti. Pero yung ngiti niya, sobrang laki. Hindi natural. Parang hati yung mukha. Kinabukasan, sinabi ko sa co-teacher ko, si Miss Lorna. Sabi ko, baka multo. Baka dati ng estudyante na namatay. Nag-research siya. Tinignan niya yung records at nalaman niya, mga 20 years ago, may batang babae na namatay sa school. Grade 2, na aksidente sa playground. Nahulog sa second floor. Namatay on the spot. Pangalan niya, Angela Santos, 7 years old. At yung description, exact match. White blouse, blue skirt, pigtails. Mahilig maglaro ng jackstones. Namatay siya noong August. Same month. Same week. Nagpanik ako. Sabi ko, hindi ko na siya papansinin. Hindi na ako lalapit. Pero hindi yun ang katapusan. Isang gabi, nag-overtime ako. Nag-check ng papers. Mga 7 p.m. na. Mag-isa na ako sa classroom. Yung guard, nag-around pa sa labas. Habang nag-check ako, narinig ko yung tunog. Parang may tumatama sa sahig. Yung tunog ng jackstones. Tumigil ako. Nakinig. Papalapit. Tumingin ako sa pinto. Bukas yung pinto at nakita ko siya. Naglalakad papasok. Hawak niya yung jackstones. Ngumingiti.
Sabi niya, "Ma'am, gusto mo ba maglaro? Walang kalaro ako. Mag-isa lang ako, lagi." Umatras ako. Tumama yung likod ko sa blackboard. Wala na akong matataguan. At nung malapit na siya, nakita ko yung mukha niya. Hindi na siya mukha ng bata. Yung balat niya, nagsisimula ng mag-decay. May mga buhol, may mga sugat. Yung mata niya, puti na, walang pupil. At yung ngiti niya, sobrang laki. Kita yung gums, kita lahat ng ngipin. Simigaw ako, tumakbo ako palabas, tumahawag ako ng guard. Bumalik kami sa classroom. Pero wala na. Walang bata, walang jackstones. Parang walang nangyari. Pero nakita ko siya, nandun siya. Nag-file ako ng leave, 1 week, hindi ako pumasok. Pero nung bumalik ako, may sinabi sa akin si Miss Lorna. Sabi niya, may bagong student daw sa grade 3 section niya. Transfer. Galing daw sa ibang school. Sabi ko, okay, so? Sabi niya, Kathy, yung pangalan niya, Angela Santos. Tumigil ako. Tumingin ako sa kanya. Sabi ko, imposible. Patay na yun. 20 years ago. Sabi niya, alam ko. Pero yun yung pangalan sa record. Angela Santos. Same spelling, same middle name, same birthday. Sabi ko, nakita mo na ba siya? Sabi niya, hindi pa. Bukas daw siya magsisimula. Kinabukasan, pumasok ako. Nag-teach ako. Pero lagi akong nag-aalala. Nag-iisip kung makikita ko ba siya. Recess time, nag-duty ako sa playground at nakita ko siya. Nakatayo sa gilid, mag-isa. Nakatingin sa mga batang naglalaro. Yung batang babae sa likod ng school. Pero ngayon, naka-uniform na ng maayos, may ID, may bag. Parang normal na estudyante. Lumapit ako. Kinabahan. Sabi ko, ikaw ba si Angela Santos? Tumingin siya sa akin. Ngumiti. At sabi niya, opo ma'am, ikaw ba si Mang Kathy? Tumanggo ako. Sabi niya, sabi ng teacher ko, magaling ka daw, mabait, kaya gusto kitang maging teacher. Sabi ko, ano? Anong section mo? Sabi niya, grade 3 charity. Si Miss Lorna yung teacher ko. Pero, pwede ba akong lumipat sa section mo? Umiling ako. Sabi ko, hindi pwede. May rules yan. Hindi basta-basta. Ngumiti siya. Pero yung ngiti, nag-iba. Lumalaki. Yung same ng ngiti nung nakita ko siya sa classroom. Sabi niya, sige ma'am, pero bahala na. Magiging teacher mo rin ako. Soon. Umalis siya. Naglakad pabalik sa building. At nung nawala na siya, tumakbo ako sa office. Sinabi ko kay Miss Lorna lahat. Sabi ko, yung Angela Santos, hindi siya normal. Hindi siya tao. Multo siya. Yung batang namatay 20 years ago. Pero hindi siya naniniwala. Sabi niya, Kathy, baka nag-overthink ka lang. Coincidence yan yon. Maraming Angela Santos sa Pilipinas. Pero alam kong siya yon. Last week, may nangyari. May estudyante sa section ni Miss Lorna na naaksidente, bumagsak sa hagdan, namatay. Grade 3 student, babae, 7 years old. At yung pangalan niya, hindi Angela Santos. Ibang bata yon. Pero nung tignan nila yung records, nawala yung Angela Santos. Walang enrolled form, walang ID picture, parang hindi nag-i-exist. Pero nandun siya. Nakita ko siya. Nakita siya ni Miss Lorna. Nakita siya ng mga bata. At ngayong patay na yung estudyante, may bagong pangalan sa record. Angela Santos. Parang pinalitan niya yung bata. Kinuha niya yung identity. Kinuha niya yung buhay. At ngayon, nakatira na siya sa mundo natin. Nag-aaral. Naglalaro. Parang normal na bata. Pero hindi siya normal. At sabi niya sa akin kahapon, nung nakasalubong ko siya sa hallway, gumiti siya. At sabi niya, Ma'am Kathy, excited na akong lumipat sa section mo.
Kasi ikaw ang gusto kong teacher. Ikaw lang. Tumakbo ako. Pumasok ako sa faculty room. Nag-lock ako. Pero alam kong hindi siya titigil. Gusto niya akong maging teacher niya. At alam ko kung paano niya yun gagawin. Kailangan may mamatay. May estudyante sa section ko na dapat mamatay para makapasok siya. At hindi ko alam kung sino. Hindi ko alam kung kailan. Pero alam kong mangyayari yun. Kasi gusto niya. At wala akong magagawa. Kung may makakabasa nito, pakiusap. Kung may anak kayo sa Ramon Magsaysay Elementary School, lalo na sa grade 3, bantayan ninyo sila. Huwag ninyo silang pabayaang mag-isa. Lalo na sa likod ng school. Lalo na kung may batang nag-aanyayang maglaro. Kasi baka si Angela yon. At pag sumamang anak ninyo, baka hindi na sila bumalik. Kathy. Nakita ko siya kanina. Nakatayo sa labas ng bahay ko. Hawak niya yung jackstones. Gumigini. Kumakatok siya. 5 na yung beses. At sabi niya, "Ma'am Kathy, buksan mo. Gusto kitang maging teacher mo. Please, ma'am." Hindi ako bubuksan. Pero alam kong papasok pa rin siya. Kasi multo siya. At wala siyang pinipiling pinto. Gabi na nang maisipan kong isulat to. Takot na takot ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako ligtas. Pero kailangan kong isulat habang kaya ko pa. Habang nandito pa ako. Ako po si Jazz. 29 na taong gulang call center agent sa Davao City. Graveyard shift ang trabaho ko. 10 p.m. to 7 a.m. Sanay na ako sa gabi. Sanay na ako sa dilim. Pero may bagay na hindi ko pa nasasanayan. Yung babae sa tulay. Nagsimula ito noong September. First week pa lang. Dumadaan ako sa Matina Bridge, pauwi lang bahay. Mga 7:30 a.m. na yon, galing work. Nakamotor ako. Halos walang sasakyan kasi rush hour na, lahat traffic sa kabila. Nung tumatawid ako ng tulay, may nakita ako sa gilid. May babae. Nakatayo sa railing. Naka-white dress. Mahaba. Umabot hanggang binti. Yung buhok niya mahaba rin. Nakabukas, sumasayaw sa hangin. At sumasayaw siya. Literal, sumasayaw. Mag-isa, walang music, pero sumasayaw. Yung kilos niya mahinhin, graceful, parang ballet. Nag-slow down ako. Tumingin, kasi weird eh. Sino magsasayaw sa tulay? Nang umaga, mag-isa pa. Pero nung papalapit na ako, tumingin siya sa akin. Ngumiti siya, malapad at kumaway. Binilisan ko yung takbo, umuwi ako agad. Pero buong araw naisip ko siya, yung ngiti niya, yung kilos niya. Kinabukasan, nandun na naman siya. Same place, same time, 7:30 a.m. Nakatayo sa railing, sumasayaw. At nung dumaan ako, tumingin siya ulit, ngumiti, kumaway. Pero ngayon, mas matagal. Parang hinihintay ako. Parang kilala niya ako. 3rd day, nandun pa rin siya. 4th day, 5th day, every day. Always sumasayaw. Always ngumingiti. Always kumakaway. Sinabi ko sa katrabaho ko si Rhea. Sabi niya baka nag-e-exercise lang. O baka content creator. Nagbi-video. Pero sabi ko, walang phone, walang camera, walang tao. Mag-isa lang siya. Sabi ni Rhea, baka weird lang, hayaan mo na. Pero hindi ko siya mahayaan kasi everyday nakikita ko siya at everyday parang mas matagal siyang nakatingin sa akin. Isang umaga, nag-decide akong huminto para tignan ko ng maayos kung sino siya.
Nagpark ako sa gilid. Bumaba ako. Naglakad papunta sa kanya. Nandun siya, nakatayo. Sumasayaw. Yung mata niya nakasara. Yung kamay niya nakataas. Sumasayaw sa hangin. Lumapit ako. Sabi ko, "Excuse me, miss. Okay ka lang?" Hindi siya sumagot. Patuloy lang siyang sumasayaw. Sabi ko ulit, "Miss, matagal ko na kayo nakikita dito. Bakit kayo sumasayaw dito?" Bumukas yung mata niya. Tumingin siya sa akin. Direkta. At nakita ko yung mata niya. Walang kulay. Puti. Parang bulag. Walang pupil. Walang iris. At ngumiti siya. Mas laki ngayon. Parang hindi kasya sa muka. Sabi niya, "Sumayaw ka." Boses niya, ang lamig. Parang yelo. Parang wala ng buhay. Sabi ko, "Ano?" Sabi niya ulit, "Sumayaw ka. Kasama ko. Dito." Atras ako. Sabi ko, "Hindi, aalis na ako." Pero hinawakan niya yung braso ko. Mahigpit. Sobrang higpit na parang metal yung kamay niya. Sabi niya, "Sumayaw ka. Kasi mag-isa ako. Lagi. Walang kasama. Kailangan kong kasama. Ikaw." Hinila niya ako papunta sa railing. Hinila niya ako palapit sa gilid. Sa baba, kita ko yung ilog. Mababaw. Puno ng bato. Puno ng basura. Sumisigaw ako. Hinihila. Pero ang lakas niya, hindi ko siya makawala. At sabi niya, "Tumalong ka. Sumayaw ka sa hangin. Tapos sumama ka sa akin. Dito. Forever." Hinila ko yung braso ko. Hinampas ko siya. At nawala yung hawak niya. At tumakbo ako. Sumakay ako ng motor. Umuwi ako agad. Pero nung tinignan ko yung braso ko, may marka. Pula. Parang gasgas. Parang nasunog. Pero hindi sunog. Yelo. Yung marka, galing sa yelo. Nagpanik ako. Sinabi ko kay Rhea. Sabi niya, "Baka mag-iba ka na ng route. Baka may something talaga doon." Kaya nag-iba ako. Dumaan ako sa Quirino Avenue instead. Mas malayo, pero okay lang. Basta hindi ko siya makikita. Pero nung dumaan ako sa Quirino Bridge, nakita ko siya. Nandun siya. Sa railing. Sumasayaw. Nakatingin sa akin. Ngumiti siya. At kumaway. Imposible. Ibang tulay yun. Pero nandun siya. Kinabukasan, dumaan ako sa Bangkarohan Bridge, pero nandun pa rin siya. Sumasayaw, nakatingin, kumakaway. Kahit saan akong tulay, nandun siya, lagi. Nag-decide akong mag-tricycle na lang para hindi tulay. Kaya lang, dumadaan pa rin ng tulay yung tricycle. At nung dumaan kami, nakita ko siya. Nakatayo sa railing. Pero ngayon, hindi na siya sumasayaw. Nakatayo lang siya. Nakatingin sa akin. Seryoso na yung mukha. At sumigaw siya. Malakas. Kita ko yung bibig niya. Nakabukas. Sobrang laki. "Sumayaw ka! Sumama ka sa akin!" Sumigaw din ako. Sinabi ko sa driver na bilisan. Tumakbo kami, umuwi ako. Pero gabi na yon, habang nagwo-work ako sa office, may natanggap akong text. Unknown number. "Bakit ka tumakas? Ayaw mo ba sumayaw?" Sayang, maganda ka sanang kasayaw. May picture attached. Ako, sa motor. Nung dumadaan ako sa tulay, kinunan ako. Pero sino? Walang tao dun. Siya lang. Nag-reply ako. "Sino ka? Ano gusto mo?" Sumagot agad. "Gusto ko sumayaw, pero mag-isa ako, kaya kailangan kita. Sumama ka sa akin, sa ilog. Doon tayo sasayaw, forever." Hindi na ako nag-reply. Binlock ko yung number, pero after 10 minutes, may text na naman. Unknown number. Hindi mo ako mabablock kasi nandito na ako. Tumingin ako sa paligid.
Nasa office ako. Maraming tao. Safe ako. Pero may narinig ako mula sa likod. Yung tunog ng pagkanta. Humming. Walang lyrics, pero may melody. Yung melody na ginagamit sa ballet. Lumingon ako. Nakita ko siya. Nakatayo sa likod ng cubicle ko. Nakatingin sa akin. Naka-white dress. Basa. Parang galing sa tubig. At sumasayaw. Sumigaw ako. Tumayo ako. Tumakbo ako. Sinabi ko sa supervisor ko. Pero nung bumalik kami, wala na. Walang babae. Walang tubig. Walang kahit ano. Pero nakita ko siya. Nandun siya. Nag-file ako ng leave. 1 week. Nagstay ako sa bahay. Hindi ako lumabas. Naglock ako ng pintuan, ng bintana, lahat. Pero gabi, naririnig ko yung tunog. Yung humming, yung melodiya, nanggagaling sa labas, mula sa kalsada. Tumingin ako sa bintana. Nakita ko siya. Nakatayo sa gitna ng kalsada. Sumasayaw. Nakatingin sa bahay. Nakatingin sa kwarto ko. At ngumiti siya. Kumaway. Nagsara ako ng kurtina. Nag-hide ako. Pero buong gabi naririnig ko yung humming. Paligid ng bahay. Parang nag-iikot. Parang naghahanap ng butas. Kinabukasan, umalis ako. Pumunta ako sa bahay ng parents ko sa Tagum. Nagstay ako doon. Pero after 3 days, may dumating na package sa bahay. Walang sender, walang return address. Binuksan ng mama ko. May laman. Isang white dress. Basa. Parang galing sa tubig. At may sulat. Isuot mo. Tapos balik ka sa tulay. Sumayaw tayo. Hintay ako. Nagsigaw ako. Sinabi ko lahat sa parents ko. Sabi nila mag-albularyo kami, mag-pray, mag-bless ng bahay. Ginawa namin lahat. Pero hindi tumitigil. Every night, naririnig ko pa rin yung humming. Nakikita ko pa rin siya. Sa labas, sa bintana, sa gate. Sumasayaw, nakatingin, kumakaway. At gabi, may narinig akong kumatok. 3 beses. Tumayo ako. Tumingin sa pintuan. May nasulat. Pagod na akong maghintay. Susunduin ko na kita. At naamoy ko yung tubig. Yung amoy ng ilog. Yung amoy ng basang damit. Yung amoy ng patay na isda. Nandun na siya. Kung may makakabasa nito, pakiusap. Huwag kayong tumigil sa tulay. Lalo na sa Matina Bridge. Lalo na kung may babaeng sumasayaw. Naka-white dress, mahaba ang buhok. Huwag kayong titingin. Huwag kayong hihinto. Huwag kayong kakaway pabalik. Kasi gusto niya kasama. Gusto niya sumayaw. At pag sumama kayo, hindi na kayo babalik. Tatalon kayo sa ilog. Mamamatay kayo. At sasayaw kayo kasama niya. Forever. Jazz, naririnig ko na yung humming. Papalapit, papunta sa kwarto. At nakikita ko na yung anino niya sa ilalim ng pinto. Binubuksan niya yung doorknob. Dahan-dahan. Bumubukas na.